Belinda's POV. Hindi naman ako ganun kasama para hindi makaramdam ng awa sa sitwasyon ngayon ni Vivian. Kitang-kita naman sa itsura nito na nahihirapan ito ngayon. Pero hindi ko alam kung gaano ito kasinsero sa paghingi ng tawad. Malaki ang kasalanan nito sa akin at hindi ganun kadali ang lahat para kalimutan ko na lang basta-basta. Ngunit hindi naman ako ganun kasama para hindi ito tulungan sa kanyang problema. Kung totoong nagsasabi ito ng katotohanan. Muli kong binalikan si Nanay Caridad, ilang minuto pa kaming nanatili sa garden hanggang sa nagpa siya akong pumasok na muna sa loob ng bahay para makapagpahinga. Kakausapin ko muna mamaya si Kuya Dexter. Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan si Vivian. Kung totoo mang may sakit ang anak nito, sino ba naman ako para pagkaitan ito ng tulong? Balita ko, pinuntahan ka dito kanina ni Vivian. Agad na tanong sa akin ni Kuya Dexter habang kumakain kami ng hapunan. Katabi nito si Harleen. Agad naman akong tumango nang hingi siya ng tulong, kuya. Nasa ospital daw ang anak niya at kailangan ng financial na tulong. Sagot ko naman. Natigilan si Kuya Dexter. Saan napupunta lahat ng kinikita niya? Tanong ni Kuya. Natigilan naman ako. Maaga ko na patitig dito. Aware ako sa trabaho ni Vivian. Marami silang mga katarantaduhan na ginawa. Ikinakalat lahat ng video niya, hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi pati na din sa ibang bansa. Kaya hindi ako makapaniwala na hihingi siya ng tulong sa'yo. Gayong alam naman natin kung gaano kasama ang babaeng yun. Mahabang wika ni Kuya Dexter. Kung ganoon, totoo ang sinasabi niya. Kanina na isa siyang porn star? Gulat kong tanong kay Kuya Dexter. Agad naman ton tumango. Maraming na bago na umalis ka ng bansa, Belinda. Ang alam ko, tuluyan ng pinalaya si Vivian ng mga Vargas nang malaman nilang hindi nila kadugo ang anak ni Vivian. Ang pagkakaalam ko din maayos ang pagsasama ni Vivian at ama ng kanyang anak, although nalugi ang kanyang negosyo dahil na din sa pagkalulong sa sugal. Hindi niya nabayaran ang kondong kinuha under our realty, kaya na foreclosed. Pagkatapos nun, nagulat na lang lahat ng kumalat ang X-rated videos ni Vivian sa social media. Tahimik ang kampo nila kaya iniisip ng lahat na malaking halaga ng kapalit ng mga video na yon para manahimik sila. Mahabang paliwanag ni Kuya Dexter. Muling lumitaw sa balintataw ko ang nakakaawang mukha ni Vivian. Nakikita ko sa itsura nito ang matinding paghihirap. Maaaring napipilitan lang si Vivian at hindi talaga ito masaya sa buhay niya ngayon. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng awa dito pati na rin sa kanyang anak. Seryoso akong tumingin kay Kuya Dexter. Pwede bang paimbestigahan natin ang buhay ni Vivian, kuya? Luke, oo, galit ako sa kanya. Pero hindi ko maatim na may isang inosenteng batang magdusa dahil sa irresponsableng mga magulang na katulad nila. Gusto kong tulungan ng anak niyang maipagamot kung talagang wala silang kakayahang gawin yon. Seryoso kong wika kay Kuya Dexter. Tinitigan naman ako. Wari ay inaarok nito kung seryoso ba ako sa sinasabi ko dito. Sigurado ka ba sa gusto mo, Belinda? Kailan ka pa nagkaroon ng concern sa babaeng yun? Nakalimutan mo na ba na siya ang sumira sa buhay mo? Seryosong tanong ni Kuya Dexter. Bumuntong hininga naman ako. Hindi ko nakakalimutan lahat ng kasamaang ginawa niya sa akin, kuya. Pero hindi din maatim ng konsensya ko na huwag tumulong sa anak niya. Gayong kung tutuusin ay may kakayahan naman ako. Ginagawa ko to hindi para kay Vivian. Ginagawa ko ito hindi para sa inosenteng niyang anak. Seryoso ko sagot kay Kuya Dexter. Well, kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Huwag kang mag-alala, paimbestigahan ko tungkol dito. Kapag malaman natin na hindi nabibigay ang medical needs ng bata, tutulong tayo na maipagamot ito sa lalong madaling panahon. Sumusukong sagot ni Kuya Dexter. Thank you, kuya, at pasensya na sa abala. Alam kong busy pa kayo sa pag-aayos ng kasal niyo ni Harleen, pero heto ako kung ano-anong request ang hinihingi ko sa inyo. Sagot ko dito. Agad naman tong ngumiti sa akin. Basta para sa'yo, Belinda, gagawin namin. Ngayon ko lang ulit napatunayan kung gaano kabusilak ang puso mo. Handa ka pa rin tumulong sa kapwa mo kahit na ginawan ka na ng masama noon. Natutuwa nitong wika. Ngumiti naman ako at ipinagpatuloy na namin ang pagkain. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sumapit ng araw ng kasal ni Kuya Dexter. Lahat kaming magkakapatid, masaya dahil sa wakas. Nagkaroon na din ng sariling pamilya, ang panganay namin na kapatid. Gandang-ganda ako sa damit na suot ko
Ako ang maid of honor nila Kuya Dexter kaya naman kitang-kita ko ang saya sa mukha ng bagong mag-asawa. Halos umiyak si Kuya Dexter sa sobrang tuwa nang inanunsyo ng pari na ganap na silang mag-asawa. Paglabas ng simbahan napansin ko may ibang media personnel na nag-aabang. Hindi ko alam kung sinong sadya nila pero dahil mahigpit ang security, hindi sila makalapit sa amin. Nakatanaw lang sila hanggang sa isa-isa na kaming nagsipagsakayan sa sasakyan para pumunta na ng reception area. Nagaganapin sa isang kilalang hotel sa Makati. Hindi ko na isinama pa si Baby Rebecca sa kasal ni Kuya Dexter. Si Nanay Caridad pa rin ang voluntaryong nag-aalaga sa anak ko. Hanggat maaari iniiwas ko na may makakita na ibang tao. Sa anak ko, hindi pa ako ready na ipakita ito sa public kaya kahit ito ang pinaka-importanting araw sa buhay ng kapatid ko, hindi ko pa rin kayang isama si Rebecca sa pagtitipon na ito. Isa pa, masyado pa siyang baby para sa ganitong klaseng pagtitipon. Napapitlag ako nang kinalabit ako ni Ate Lucinda. Inabot nito sa akin ang isa pang hawak nitong kupita ng wine sabay ngiti. Mukhang ang layo na narating mo ha. Nagkakasayahan ng lahat samantalang nandito kasi isang tabi at ang lalim ng iniisip. Nakangiting wika ni Ate Lucinda, napangiti naman ako. Naalala ko lang si Baby Rebecca ate. First time niya hindi ako katabi sa pagtulog ngayong gabit baka hinahanap niya na ako. Sagot ko dito, natigilan naman si Ate Lucinda. Pwede mo naman siyang isama dito. Hotel ito Belinda at may mga kwarto sa itaas at pwede nilang okupahin. Sagot ni Ate Lucinda. Mahirap pa rin yun ate. Hanggat maaari gusto kong itago sa publiko si Baby Rebecca. Sagot ko dito. Natigilan si Ate Lucinda. Sigurado ka na ba na babalik agad kayo ng Germany sa susunod na araw? Wala ka bang balak na extend ang bakasyon mo dito sa Pilipinas? Makasang lungkot sa mukha ni ate habang tinatanong ang bagay na yon. Pilit naman akong ngumiti. Mas panatag ang kalooban kung sa Germany kami magstay ate. Malaya kami makakakilos doon. Hindi katulad dito sa Pilipinas na pakaramdam ko. Maraming mga matang nakamasid sa amin. Nakangiti kong sagot. Lalong nalungkot si Ate Lucinda. Siguro hindi kita mapipigilan tungkol sa bagay na yan, Belinda. Pero tandaan mo, nandito lang kami para protektahan ka. Nakikita ko naman na masaya ka na sa bansang yun, kaya sino ba naman ako para pigilan ka? Sagot nito sa akin. Pilit naman akong ngumiti, pagkatapos ay sumimsim ako ng wine mula sa hawak kong kupita. Nilibot kong paningin sa buong paligid. Tama si ate, masaya lahat ng bisita dito sa reception. Nag-uumpisa na din ang program. Tinawag ng mga bridesmaid ng host para saluin ang bouquet na iahagis ng bride. Hindi sana ako sasali pero bigla akong hinatak ni Ate Lucinda. Wala na akong nagawa pa kung hindi magpatianod na lang. Ayaw kong isipin ng mga bisita na killjoy ako sa mismong kasal ng kapatid ko. Since wala naman akong balak na makipag-agawan sa bouquet na ihahagis ni Harleen, tahimik lang ako habang hindi magkamayaw ang mga bridesmaid sa pag-aagawan sa ihahagis na bouquet. Pagkatapos ay niyaya na ako ni Ate Lucinda na maupo na. Kahit papano, nag-enjoy naman ako sa party nila Kuya Dexter. Mabuti na lang at hindi ako iniwan ni Ate Lucinda. Nagumpisa na ang sayawan, agad na nilapitan ni Philip si Ate Lucinda upang yayain na sumayaw. Agad naman nagpaunlak si ate sa kanyang asawa, naiwan ako nanunood lang. May mangilan-ngilan na mga bisita na lumalapit sa akin para isayaw ako pero tumanggi ako. Bahala sila kung anong iisipin nila tungkol sa akin pero wala akong panahon para makipagbulahan kahit kanino. Napapitlag ako nang may biglang humawak sa balikat ko. Agad na uminit ang ulo ko sa isiping sino ang nangahas na hawakan ako nang ganun-ganun na lang. Inis akong tumayot nilingon ang may-ari ng kamay. Pero parang tinakasan ako ng kulay sa mukha na mapagsinong humawak sa akin. Parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Arthur? Anas ko. Nakangiti ito sa akin pero kitang-kitang lungkot sa kanyang mga mata. Malaking pinagbago nito. Humpak ang pisnget halatang napapabayaan ang sarili. Belinda, kamusta ka? Bakas ang lungkot sa boses nito habang sinasambit ang katagang yon. Napakurap-kurap ako bago pumiksi upang matanggal ang kamay nitong nasa balikat ko. Hindi ko akalain na invited ka rin pala sa kasalan na to. Uwi ka ako dito dahil wala akong maapuhap na salita na pwedeng ibato dito. Pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Nakikiusap na wika nito sa akin. Tinitigan ko ito't umiling. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Arthur. Matagal ko nang tinapos ang tungkol sa ating dalawa. Hindi ko alam kung bakit nandito ka sa kasal na to. Ang alam ko kasi piling-pili lang ang mga bisita na pwedeng umattend. Diretsahan kong sagot dito.
Napakurap-kurap ito't halatang nasaktan sa sinabi ko. I'm sorry kung naistorbo kita sa kasiyahang ito. Pero ito lang naisip kong paraan para muli kang makita at makausap. I'm sorry Belinda sa mga nangyari sa atin noon. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong inuusig ng konsensya ko. Pero sana naman bigyan mo ka ng pagkakataon na makausap ka. Miss na kita at matagal ko nang hinintay ang pagbabalik mo. Madamdamin itong sagot. Tinitigan ko to sabay iling. Matagal na tayong tapos, Arthur. Pinangako ko sa aking sarilit sa puntod ng anak natin na hindi na ako babalik sa'yo. Mag-move on ka na dahil naka-move on na ako. Masaya na ako sa buhay na kung meron ako ngayon at sana huwag mo na akong guluhin pa. Seryoso kong sagot dito. Lalo kong nakita ang sakit sa mukha nito. Kung ganun, wala na talaga akong kwenta para sa'yo. Hindi mo na talaga ako kayang patawarin. Kahit siguro lumuha ako ng dugo, wala ka nang pakialam, Belinda. Kasalanan kong lahat kung bakit nangyayari to sa'yo, Belinda. Pero tandaan mo, hindi ka nawala sa puso ko. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Baka sa matinding lungkot sa boses nito habang sinasambit ang katagang yon. Parang gusto ko namang maiyak pero pinipigilan kong aking sarili. Ayaw ko na magpadala pa sa matamis na salita galing kay Arthur. Ilang beses na niya akong sinaktan at mahirap na magtiwala dito. Kinalimutan na kita, Arthur. Kinalimutan ko na kung anong meron tayo noon. Huwag kang mag-alala. Ipapaasikaso ko ng pagpapawalang bisa sa kasal natin. Nagiging abala lang ako nitong mga nakaraang taon kaya hindi ko naisip na kasal pa pala tayo. Pero pangako, tuluyan ko nang puputulin ang kung anong meron sa ating dalawa. Seryoso kong sagot dito. Napailing naman to. Pagkatapos ay mataman akong tinitigan. Sige, kung yan na makakapagpasaya sa'yo. Walang dahilan para pigilan kita. Pero tandaan mo, mananatili ka sa puso ko habang buhay. Paalam, Belinda. Paalam, mahal ko. Malungkot na sagot nito sa akin at laglag ang balikat na naglakad papunta sa exit area. Naiwan naman akong pasimple na pinupunasan ng luha sa aking mga mata. Masakit pa rin sa akin ang lahat pero ayaw ko nang sumugal pa. Magiging masaya din kami ni Baby Rebecca kahit hindi namin siya kasama. Gusto mo bang mag-check-in na lang muna? Dito ka na lang matulog at bukas na lang tayo ng umaga uuwi. Napapitlag pa ako nang biglang magsasalita si Ate Lucinda mula sa aking likuran. Hindi ko alam kung napansin nito ang pag-uusap namin ni Arthur pero mukhang wala naman itong balak magtanong kaya nakahinga ako ng maluwag. Hinihintay ako ni Baby Rebecca, ate. Siguro magpapahatid na lang ako sa driver. Sagot ko kay Ate Lucinda pagkatapos ay lumapit ako kay Kuya Dexter na abala sa pakipag-usap sa kanyang mga bisita. Nakaangklap ang braso nito sa bewang ni Harleen. Kitang-kita ang pagiging proud nito sa asawa. Kuya, tawag ko dito. Agad naman tong lumingon sa akin at iniwanan ang mga bisita. Agad kong sinabi dito na uuwi na ako kaya naman agad nitong tinawagan ang kanyang personal driver para ihatid ako sa bahay. Ngayong gabi din kasi lilipad sila kuya papuntang New York para sa honeymoon nila ni Harleen. Safe naman ako nakarating ng bahay. Agad ako naglinis ng katawan at tumabi kay Baby Rebecca na noon ay tulog na tulog na. Lumipat na din si Nanay Caridad sa kanyang kwarto nang makita nitong dumating na ako. Inaantok na ako nang marinig kong biglang nag-ring ang aking cellphone. Agad kong bumangon upang sagutin ito dahil baka magising si Rebecca sa ingay ng cellphone ko. Lumabas muna ako ng kwarto para sagutin ang tawag. Belinda, pasensya na sa storbo pero alam mo na bang balita? Agad na wikan ni Ate Lucinda sa kabilang linya. Natigilan naman ako agad na sumikdo sa kabang dibdib ko. Bakit? May nangyari ba pagkaalis ko ng party kanina? Nagtataka kong tanong dito. Bumuntong hininga muna si Ate Lucinda at saka muling nagsalita. Tumawag si Miko kay Philip ngayon lang. Naaksidente daw si Arthur. Sagot ni Ate Lucinda. Parang bigla namang nalaki ang ulo ko sa sinabi nito. Hindi ako nakapagsalita. Lasing na lasing daw si Arthur habang nagmamaneho. Sumalpok ang kotse niya sa kasalubong na truck. Belinda, hindi ko alam kung dapat mo ba itong malaman pero ama pa rin siya na anak mo. Nasa ospital na siya ngayon at nag-aagaw buhay. Dagdag na wika ni Ate Lucinda. Nangihina naman akong napaupo sa sahig para akong biglang nawala ng lakas sa balita nito. Kasabay ng pagkabog ng dibdib ko ang pag-uunahan sa pagtulo ng luha sa aking mga mata. Parang bigla akong nawala ng lakas at biglang nanghina ang tuhod ko. Belinda, di ba kausap mo lang siya kanina? Tumawag si Miko kay Philip ngayon lang at ayon dito pagkatapos niyong mag-usap ni Arthur, nagyaya daw itong pumunta ng bar. Uminom daw ng uminom ng alak habang umiiyak at hanggang sa malasing. Pagkatapos nagyaya na daw itong umuwi tinanong ni Miko kung kaya pa niyang mag-drive dahil ihahatid niya na lang daw sa bahay nito.
Kaya lang nag-insist si Arthur na hindi pa daw siya lasing. Kaya pa daw niya ang sarili niya, kaya naman wala nang magawa si Miko kung hindi hayaan ng kanyang kaibigan. Sinundan niya daw ito hanggang sa makalabas sila ng highway. Noong una maayos pa naman daw ang pagdadrive ni Arthur. Pero nagulat siya nang bigla itong kumabig at pinangga ang sasakyan sa kasalubong na truck. Pagsasalaysay ni Ate Lucinda, naipikit kong aking mga mata dahil sa matinding takot na nararamdaman. Ate, gusto ko siyang puntahan sa ospital, saang ospital. Hindi ko mapigilang umiyak habang tinatanong ang bagay na yon. Narinig ko pang marahan na pagbuntong hininga ni ate bago sumagot. Belinda, i-relax mo sarili mo. Alam ko mahirap sa ito pero dapat mong tatagan ang kalooban mo. Sagot ni Ate Lucinda. Kasalanan kong lahat ate. Kung hindi ko sana siya tinaboy kanina, hindi sana siya maaksidente. Kausap ko lang siya kanina ate. Nangihingi siya ng sorry sa akin pero sinabi ko sa kanya na hindi na kami pwedeng maging kami ulit. Alam ko masyado ka siyang nasaktan kanina. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito sa kanya ate. Kasalanan ko. Umiiyak na sagot ko dito habang walang patid na pagtulo ang luha sa aking mga mata. Belinda, huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi ka ang may hawak ng buhay niya. Aksidenteng nangyari to lang sino man ang may gusto noon. Sagot ni Ate Lucinda. Pero hindi sana siya maglalasing kung hinarap ko lang siya ng maayos ate. Sana kinausap ko na lang siya ng maayos kanina. Kitang-kita ko naman ang pagsisisi niya pero nabulag ako sa galit ko. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa bang sarili ko dahil sa nangyari sa kanya. Ate, tulungan mo kung puntahan siya sa ospital. Gusto ko makita si Arthur. Umiyak na wika ko dito. Sige, kung yan ang gusto mo. Dadaanan ka namin ni Philip ngayon din dyan sa bahay. Papunta na rin sa ospital si Philip ngayon para alamin ang kalagayan ng kaibigan niya kaya maganda ka na. Sagot naman ni Ate Belinda. Agad kong pinunasan ng luha sa aking mga mata at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Nanay Caridad. Agad ko tong kinatok at papungas-pungas naman itong pinagbuksan ako ng pinto. Nagtataka pa itong tumitik sa akin nang mapansin itong umiiyak ako. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Humikbi ako pagkatapos ay agad akong yumakap kay Nanay Caridad. Nay, kasalanan kong lahat. Na-aksidente si Arthur at kritikal siya ngayon. Humahagulol kong wika kay Nanay Caridad. Natigilan ito pagkatapos naramdaman kong paghaplos nito sa likuran ko. Hindi ito umiimik at hinayaan niya akong umiyak ng umiyak habang hinahaplos-haplos nitong likod ko. Nang mahimasmasan kumalas ako sa pagkakayakap kay Nanay Caridad at sinabi ditong dadaanan ako nila Ate Lucinda para pumunta ng ospital. Ako nang bahala kay Baby Rebecca Belinda. Huwag kang masyadong malungkot. May awa ang Diyos. Wika nito sa akin. Agad akong bumalik ng kwarto para magbihis. Anumang sandali ay darating na sila Ate Lucinda. Pagkatapos ko makapagbihis ay agad akong bumaba. Sakto naman na dumating na sila Ate Lucinda at Philip kaya naman agad kaming bumiyahe papuntang ospital. Sa daan pa lang ay wala nang humpay ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Tahimik lang naman sila Ate Lucinda at Philip kaya naman hindi na ako umimik. Pagkadating ng ospital ay agad kaming dumiretso ng emergency room. Nakita agad namin si Miko na walang tigil sa paroon at parito. Halatang tensyonado ito sa nangyari sa kaibigan at nang makita nitong pagdating namin ay agad kaming nilapitan. Kamusta siya pare? Agad na tanong dito ni Philip. Tumingin muna sa akin si Miko bago sumagot. Nasa loob pa siya ng emergency room Philip. Lumbas kanina ng doktor niya at sinabi sa akin na malala ang tama niya. Hindi ko lubos maisip kung bakit pinilit niya pang mag-drive. Gayong lasing na siya. Pakaramdam ko sinadya niyang ibanggang kotse niya sa kasalubong na truck. Napaka-miserable niya kanina at sinabi niya sa akin na ayaw na daw niya ipagpatuloy ang buhay niya kapag hindi niya kasama ang babaeng mahal niya. Sagot na Miko sabay sulyap sa akin. Nakaramdam ako ng awa kay Arthur. Kung ganon, dinibdib talaga nitong pinag-usapan namin kanina. Napahagulhol ako. Nasaan na nga ako? Arthur! Arthur! Sabay kami napalingon nang marinig namin ang nag-aalalang boses ni Doña Alicia. Nagmamadali itong lumapit sa amin habang hilam ng luha sa kanyang mga mata. Tinitigan pa ako nito at tuwari ay nagulat sa aking presensya. Nasa loob pa siya ng emergency room tita. Hanggang ngayon patuloy pa rin siyang ginagamot ng mga doktor. Sagot ni Miko. Nangihinan naman na paupo sa sahig si Doña Alicia habang sapu ang dibdib. Agad naman itong dinaluhan ng kanyang asawa na si Don Armando na noon ay kitang-kitang matinding pag-alala sa kalagayan ng kanyang anak. Hindi ko matatanggap na may masamang mangyayari sa kanya. Bakit kailangan pang humantong sa ganito ang lahat? Bakit?
Umiiyak na wika nito sabay tingin sa akin. Pagkatapos ay nilapitan ako nito tinitigan sa mga mata. Siguro masaya ka na sa nangyari kay Arthur, Belinda. Ilan taon niya na pinagbayaran lahat ng kasalanan niya sa'yo. Siguro tama ng kabayaran ang nangyari sa kanya ngayon para tumigil ka na. Mahal ka ng anak namin pero bakit ang hirap mong papaniwalain? Bakit ang hirap mong magpatawad? Umiiyak na wika nito sa akin. Muling tumulong luha sa aking mga mata. Patawarin niyo po ako. Hindi ko rin po alam na mangyayari ito. Oo, galit ako sa kanya pero wala sa hinagap ko na magkakaganito siya. Sagot ko dito. Alam mo bang matagal kanyang hinanap? Hanggang ngayon sinisisi niya pa rin ang kanyang sarili sa pagkamatay ng anak niyo? Sana naman mahanap mo sa puso mong kapatawaran para kay Arthur. Minahal ka niya ng sobra at hanggang ngayon kinukulong niya pa rin ang kanyang sarili sa inyong mga nakaraan. Patuloy sa pag-iyak na wika nito. Napatras ako't hindi makapaniwala sa sinasabi sa akin ngayon ni Doña Alicia. Agad naman ako nalipitan ni ate at pilit na pinapakalma. Kayo bang pamilya ng pasyente na nasangkot sa vehicular accident? Sabay-sabay kaming napatingin sa doktor na lumapit sa amin. Agad kaming nagsipagtanguan. Nagkaroon ng spine injury ang pasyente at kailangan ng agarang operasyon. Maliban dito, nagkaroon din ng bali ang kanang bahagi ng kanyang binti. Nire-recommenda ko sa inyo na agad nating schedule ang surgery dahil hanggat hindi pa maiayos ang lahat lalo na ang kanyang spinal cord. Mamimiligaro ang buhay niya, sagot ng doktor. Agad akong nanghina dahil sa narinig. Wala pa siya sa ulirat pero pansamantalang ililipat muna namin siya sa ICU para matutukan. Alam ko mahirap ito para sa inyo pero kailangan ng pasyenteng suporta, lalo na ngayon hindi niya kayang igalaw ang kanyang katawan. Pansamantala siya magiging paralisado hanggat hindi maayos ang nabaling spine sa kanyang katawan. Patuloy na pagpapaliwanag ng doktor. Gawin niyo kung ano makakabuti sa anak ko, Dok. Handa akong magbayad ng kahit na magkano, mailigtas lang sa kapahamakan si Arthur. Umiiyak na sagot ni Senyora Alicia. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Ginagawa namin ang lahat para maisalba ang pasyente. Sa ngayon, kailangan niya munang magpahinga at agad naming schedule ang surgery sa lalong madaling panahon. Sagot nito at tuluyan na nagpaalam sa amin. Namaya niyang katahimikan sa aming lahat nang iwanan kami ng doktor. Uli ako nilapitan ni Doña Alicia. Sana manatili ka sa tabi ni Arthur hanggang sa matapos ang lahat ng ito, Belinda. Ikaw lang ang hinihintay ng anak ko kaya siya nagkaganyan. Masakit sa akin ang nangyari sa kanya ngayon kaya ako na mismong humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakamaling nagawa ng aming pamilya sa iyo. Lumuluhang wika nito sa akin. Agad ko naman itong hinawakan sa kamay at seryosong sinagot. Patawarin niyo po ako kung nagiging matigas ang puso ko na magpatawad kay Arthur. Masyado lang ako nabulag ng galit kaya hindi ko na naisip kung anong tama at mali. Pagpapakumbaba akong sagot dito. Agad naman itong yumakap sa akin. Napalitan ng pag-alala ang galit na nararamdaman ko kay Arthur. Siguro, hindi pa naman huli ang lahat para bumawi ako sa kanya. Umaasa ako magiging maayos din na lahat. Umaasa akong gagaling din si Arthur. Agad na nailipat ng ICU si Arthur. Wala itong malay kaya naman hanggang tingin lang kami dito. Ayon sa kanyang doktor, magiging maayos din ang kalagayan nito once na maayos na nabali nitong spine. Umaasa kami na sana maging successful ang gagawing surgery para gumaling na kagad to. Excited na akong ipakita dito ang anak naming si Rebecca. Katangahan man sa lahat pero iniisip ko na makipagbati ulit dito. Siguro naman, tama ng ilang taon na pagtikis ko dito. Maiksi lang ang buhay para hindi ko palayain ang galit sa puso ko. Pagod na din ako sa kakaiwas kay Arthur. Mahal ko pa rin siya at gusto ko na ng tahimik na buhay. Nandito ako sa loob ng ICU. Isa lang ang pwedeng pumasok dito sa loob kaya naman ako nakaagad ang nag-volunteer. Buti na lang at nagparaya si Doña Alicia. Muling dumaloy ang masaganang luha sa aking mga mata nang muli ko masilayan ang nangangayayat na mukha ni Arthur. Awang-awa ako sa itsura nito. May cast halos buong katawan nito, pati binti. Agad kong hinawakan ang kamay nito habang walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Nandito ka, mahal ko. Nagulat pa ako na bigla itong nagsalita. Agad ako napatingin sa mukha nito at napangiti ako nang makita kong gising na to. Ngumiti ako habang patuloy ang pagtulo ang luha sa aking mga mata. Bakit hindi ka nag-iingat? Alam mo bang masyado mo kaming pinag-aalala? Agad na sagot ko dito. Sumilay ang pilit ng ngiti sa labi nito at saka ikinurap-kurap ang mga mata. Bakit? Anong nangyari? Tanong nito. Hindi mo maalala kung anong ginawa mo? Naglasing ka at nag-drive. Hindi mo ba alam kung gaano yung kadelikado para sa buhay mo? Tanong ko dito.
Kumurap-kurap muna ito bago na parang inaalalang mga nangyari. Yun ba? Maliit na bagay. Sagot nito sa akin habang habol-habol ang paghinga. Lalo ako nakaramdam ng awa dito. Alam kong nahihirapan ito sa kanyang sitwasyon. Tama na yan, huwag ka na muna magsalita pa. Sabi ng doktor, magiging maayos din ang kalagayan mo. Magpagaling ka Arthur para naman hindi na kami mag-aalala pa sa'yo. Umiiyak akong saway dito. Muling sumilay ang pilit ng ngiti sa labi nito pagkatapos pumikit ito at muling nagsalita. Ipangako mo sa akin na hindi ka aalis sa tabi ko, Belinda. Pautal-utal na wika nito sa akin. Agad naman akong tumango at hinawakan ito sa pisngi. Ngumiti pa ako bilang garantiya na susundin kung gusto nito. Salamat. Sagot nito tuluyan ang ipinikit ang mga mata. Napaiyak naman ako. Parang gusto ko na lang manatili sa tabi ni Arthur para masigurong ligtas ito. Ngayon ko lang ulit na-realize kung gaano ito kahalaga sa buhay ko. Pinapangako ko sa aking sarili na simula sa araw na to, ipaglalaban ko ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ako susuko ng basta-basta. Ngayon ko lang naisip kung gaano ako kahina noon. Ang bilis ko mapaniwala ng ibang tao sa isang kasinungalingan. Hindi ko dapat isisi sa ibang mga pagkakamali ko. Hindi ako dapat maging mahina kung gusto kong mapasa akin ang taong mahal ko. Ma'am, tapos na pong oras ng dalaw. Hayaan na po muna natin na makapagpahinga ang pasyente. Narin kong wika ng nurse na nagbabantay kay Arthur. Natigilan naman ako. Pagkatapos ay tumayo na ako sa upuan at muling sinulyapan ang natutulog na si Arthur. Pagkatapos ay nagpatiunan na akong lumabas ng ICU. Agad akong sinalubong ng mga nag-aalalang si Doña Alicia. Iniling ako pang aking tingin sa paligid dahil hindi ko na makita sila Ate Lucinda. Uuwi na daw muna sila para makapagpahinga. Kamustang anak ko Belinda? Umiyak na wika sa akin ni Doña Alicia. Pinahiran ko munang luha sa aking mga mata at saka ito hinarap. Nakausap ko po siya Doña Alicia. Huwag po kayong mag-alala. Lumalaban si Arthur. Sagot ko. Agad naman ako nitong hinawakan sa kamay. Salamat Belinda. Alam kong ikaw ang magiging lakas niya para lumaban sa buhay. Huwag mo sana siyang pabayaan Belinda. Ngayon kanya higit na kailangan. Wika ni Doña Alicia. Napatango naman ako. Nakahanda ng VIP room para kay Arthur. Pwede tayong magpahinga doon ngayon. Alam kong wala ka pang pahinga simula kagabi. Wika sa akin ni Doña Alicia. Agad ko naman sinipat ang suot kong relo at nagulat ako na makita kong 7:00 na pala ng umaga. Pasensya na po kayo Doña Alicia, pero kailangan ko umuwi ng bahay ngayon. May naghihintay sa akin sa bahay kaya gustuhin ko man na magstay dito sa ospital, hindi po pwede. Sagot ko kay Doña Alicia. Nakita ko naman na bigla itong nalungkot. Pero wag po kayong mag-alala, babalik din po ako bago matapos ang araw na to. Tutulungan ko po kayo sa pagbabantay kay Arthur. From time to time pwede niyo po akong tawagan. Dagdag ko dito tagad na ibinigay sa kanyang numero ng aking cellphone. Agad na matong tumangot sumilay ang pilit ng ngiti sa labi. Salamat Belinda, alam ko malaking abala sa iyong hiling kong ito, pero aasahan kong babalik ka dito. Sagot nito sa akin. Tipid naman akong ngumiti at tuluyan na nagpaalam. Hindi na ako nagpasundo pa sa ospital. Agad na ako sumakay ng taxi pagkalabas ko at nagpahatid ng bahay. Pagdating ng bahay ay agad kong inasikaso sa Rebecca. Pagkatapos ay umidlip muna ako para makabalik din kaagad ng ospital mamaya. Nasa ibang bansa si Kuya Dexter kasama si Harleen para sa kanilang honeymoon kaya solong-solo namin ang bahay. Hindi ko alam kung ilang oras na ako nakatulog pero nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Nakapikit akong sinagot ang tawag at nagulat ako nang mabusesan ko si Doña Alicia. Malungkot ang boses nito tinatanong kung anong oras ako babalik ng ospital. Ano na kayang mangyayari kay Arthur? Malagpasan kaya niya ang pagsubok sa kanyang buhay? Dahil sa nangyari, ito na kaya ang simula na magandang samahan para kay Arthur at Belinda? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.